Good day guys! Today, i-share ko lang sa inyo kung papaano ang pagbuo ng isang car club. We are the owners of the second gen Ranger Raptor and we decided to form a new club. So ipapakita ko lang sa inyo yung a day in a life, ano yung mangyayari today. Meron kaming core group na gumawa ng pre-work and today we decided to launch a new group. We're now here dito sa Caltex Mamplasan, dito kami mag-meet up para mag-drive kami to a certain place in Laurel, Batangas para doon i-hold ang launching ng new group. We decided to adopt this name for the group after internal discussions and we are now open for new members. So kung gusto nyong magpa-member, bisitahin nyo lang yung aming Facebook page. Dito kami makikita sa parking lot ng Caltex Mamplasan, doon sa may tabi ng Dunkin Donuts. Ang call time namin is 8 a.m. Dumating kami ng mas maaga para maka-coordinate yung parking. At dito magbe-breakfast muna kami bago kami umalis. So habang nagbe-breakfast kami dito sa Starbucks, unti-unti nang dumating yung mga kagrupo. Excited lahat the night before at we are ready na to interact with each other ngayong araw na ito. Dito makikita nyo yung iba-ibang setup ng mga kagrupo natin. May mga naka-17s, may mga naka-18s, meron din naka-20s. Dito makikita nyo yung iba't ibang taste ng owners pagdating sa pag-setup ng mga sasakyan. Makikita nyo yung personality nila through their cars. Sa pag-setup naman ng sasakyan, wala namang right or wrong dyan. Depende lang talaga yan sa taste mo. Minsan sa'yo maganda yan pero sa iba hindi maganda. So you cannot really please everybody. As long as masaya ka sa build mo, yun ang importante. It's your own money, it's your own car. Ikaw talaga ang magde-decide kung ano yung gusto mong ilagay. Marami kasi siyempre mga critic dyan, pangit yan, hindi maganda yan. Pero at the end of the day, it's your taste na magpiprevail. Ang importante na ilagay mo yung personal taste mo sa sasakyan mo. By 7:40 a.m., unti-unti na nagdatingan yung mga members and we are expecting mga 16 units to join the convoy to the venue. Yung iba naman, diretso na papunta doon sa venue. By the way, we're going to Domain Le Jardin sa Talisay, Batangas. Dito makita nyo, merong mga rally look setup, merong rugged setup, may street setup, at meron ding clean setup. Pagdating sa color, marami din talagang bumili ng Code Orange. Ang pinaka-popular yung Code Orange saka yung Arctic White. Bihira yung blue. Kung naka-blue ka, medyo unique ka. Since maraming kumukuha ng orange and white, meron ding ibang choices na more conservative, yung black and gray. Kung gusto mong maging safe and conservative, yung black and gray colors are your choices. But kung gusto mong mag-stand out, yung Code Orange ang piliin mo. Itong tatlong to, mga naka-35s to. Naka 2-inch lip sila except lang yung blue na naka 2-inch body lip pa. So naghintay kami para makompleto yung grupo at kapag kompleto na, we will roll out para pumunta sa Laurel, Batangas. It will be a long drive at ang original route namin is via Tagaytay. Since nasira yung daan do sa may Jokno Highway, sarado yun. So we have to make a detour via Tanaawan and then Talisay, Batangas. It's nice to have a group na meron kayong parehong interest. Maganda rin yung meron kayong support group. Dito pwede kayong magtulungan, exchange notes kung paano i-maintain yung sasakyan. At ang pinakamaganda, magkakaroon kayo ng mga bagong kaibigan and new experience with other professionals. Ngayon, meron dumating na kulay black na merong decal ng V6 na binebenta dun sa other markets. Popular yan sa Thailand pero dito sa Pilipinas, walang decal yung V6. So, hintay-hintay pa kami ng konti habang hinihintay yung iba na dumating. Yung iba, noon mo lang makita ng personal, so kumustahan. So, masayang kwentuhan habang naghihintay. Then, may dumating na gray na naka-blue na mags na 57 DRX. Almost lahat nagpalitan ng aftermarket na mags. Usually, ginagamit na tires yung Falken Wild Peak, Nitto Trail Grappler, Ridge Grappler, saka yung VFGs. So okay, almost complete na kami at dito nagkaroon kami ng briefing. Importante ma-brief muna yung mga sasali sa convoy para mas organized kami.
Merong assigned na lead car, meron din kaming sweeper doon sa likod, and then we have two-way radios to monitor yung convoy. The agreement was walang mag-overtake, ipalo lang yung leader at makinig doon sa radio communication. Masaya yung grupo. Meron ding mga taga-malayo, mga taga-norte at mag-hotel pa sila kasi malayo hindi sila makakauwi. Pero masaya ang lahat at excited na maging member ng bagong group. Ang initial na nag-confirm ay mga 24 unit owners at doon tayo magsisimula magbuo ng grupo. So excited ang lahat kasi marami tayong plano, makakaroon tayo ng mga tech forums, charity events at saka iba pang mga sports activities. So after mag-settle na yung lahat, nag-roll out na kami at pupunta na kami sa Laurel, Batangas. May isang member na nag-host at dito kami pupunta sa Domain Le Jardin sa Laurel, Batangas. Doon tayo magmi-meeting sa clubhouse para magkaroon ng official launching. Marami sa grupo naka-full exhaust. Makikita nyo dito medyo mausok kasi wala na yung catalytic converter. So medyo nagkakaroon ng smoke pagka pinrest mo yung gas. So ito na yung rollout shots namin. So yung convoy namin walang nag-overtake. So nag-start kami dito sa Caltex, dito sa South Expressway, dito sa may Mamplasan. And then we will proceed dito sa Star Tollway. Mag-exit kami doon sa Tanawan exit. And then we will turn right going to Talisay. Mas malapit ang daan kung via Tagaytay. Since sarado nga yung Jokno Highway, so kailangan naming umikot. Ang gandang tingnan ng mga Raptor kapag on convoy. Ang lalaki nila machong-macho at meron talagang road presence. Tuloy-tuloy pa din yung widening nitong Star Tollway kaya medyo 2 lane lang talaga yung available now. So hindi ka talaga makakapagpabilis dito. Okay, andito na tayo sa Star Tollway and we will now be exiting dito sa Tanawan. Ako yung kumukuha ng video and from time to time, kumakaliwa tayo para makakuha ng magandang shots. Okay, nandito na tayo sa Tanawan exit at yung lead car, pagkalabas ng exit, maghihintay siya para mabuo uli yung convoy. Okay, nandito na kami ngayon sa Provincial Highway on our way to Talisay. Maganda pala yung daan dito, well-paved at saka maluwag. Ang gandang tingnan ng convoy. Dominated siya ng mga orange color Raptors. Takaw pansin din ang mga Raptor kapag naka-convoy kasi ang lalaki nila. Ang maganda dito sa Raptor, very convenient siyang i-drive. Hindi ka mapapagod kasi naka-EPS saka ang ganda ng suspension. Pero alam nyo, mahirap siyang i-drive dun sa maliliit at masikip na kalye. So, kailangan dahan-dahan ka dun para hindi ka sumabit. Pero if you're driving it sa mga expressway, sa mga wide roads, ang sarap niya talagang gamitin. So, dapat responsible driver ka. Since malaki siya, so kailangan din maging polite ka sa kalsada. So, we expect na kapag nabuo na namin itong club, marami kaming mga activities na gagawin. Kasi yung mga members dito came from different backgrounds. May mga doktor, may mga lawyer, marami mga businessmen. So, marami kang matututunan at marami kang magiging kaibigan. Maganda ring stress reliever yung pag-join sa mga club, especially kung well-managed ito. At isa pa sana i-envision namin is magkukondak kami ng mga charity activities para makatulong tayo sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Of course, mangyayari lang yan kung may full cooperation yung mga members.
Importante merong transparency sa pag-handle ng funds ng club. Dapat walang vested interest at saka yung leadership is maganda. So we are envisioning collective leadership. Mag-i-elect kami ng mga admins and then we will divide them into committees para sila yung magpapatakbo ng club. So once the structure is in place, maganda na yon. So yung mga susunod na leaders, meron na silang template na susundan. Kasi hindi naman lahat talaga mag-i-stay dito. Kasi yung iba magbebenta ng kanilang unit after a year or after 2 years, and then meron na namang bagong papasok. Ang maganda, meron ka ng structure. Kasi in my experience in joining car clubs, nagiging successful yan kapag ka maganda yung structure. Merong organization, merong rules na pina-follow, at merong mga dedicated na mga members. Importante din yung trust sa leadership. So kapag ka wala ng trust yung mga members sa mga leaders, unti-unti mamamatay yung grupo. Okay, palapit na tayo ng palapit dito sa venue. So, after dun sa National Highway, pumasok dito tayo sa mas maliit na kalye. Ito yung typical na provincial roads na common dito sa mga probinsya. So, kailangan maingat din tayong mag-drive at kung mag-overtake, dapat clear talaga. Pansinin nyo ang ganda ng ride ng Ranger Raptor. Hindi siya matagtag. Kasi maganda yung suspension niya, especially yung pack shocks. Hindi siya maalog, tapos yung mga imperfection sa daan, hindi mo talaga ramdam. So para kang nakasakay sa crossover. Ang nakakatuwa pa dito, ang dami niyang aftermarket na accessories. Nakakatuwa siya kasi ang dami mong pwedeng gawin. Depende sa taste mo. Marami na ding shops ang nagbebenta ng accessories ng Raptor. So marami ka talagang choices. Popular din ito sa mga camping groups. Marami akong nakikita na nagse-set up ng Raptor for camping. Tapos meron pa siyang 220 volt socket doon sa track bed. So tamang-tama yon, pwede mong magamit sa mga outside activities. So kung interested kayo, bili na kayo ng Raptor and then join kayo sa club namin. Sa wakas, nakarating na tayo dito sa entrance ng Domaine Le Jardin. Ang ganda pala dito. Since private subdivision to, kailangan ma-check yung mga papasok. So, kinuha ng isa-isa yung mga pangalan namin. Ang ganda nitong lugar, bulubundukin, so rolling yung terrain. Maraming mga puno at maganda yung climate. By the way, pagpasok namin dito, na-realize namin na merong naiwan kasi naputol yung convoy. So, kailangan naming tumigil para hintayin siya. Ito nga pala yung unit ko, naka-clean setup siya. Simple lang, walang masyadong burloloy, basta malinis lang, okay na sa akin. Ang tires ko is 295/70 R17. Offset is -10. Stock lang siya, hindi siya naka-lift. Okay, ito na yung drone shot natin while naghihintay tayo nung naiwan na kasama. Everybody are excited na makarating dun sa venue. Almost 11:30 AM na, so tamang-tama pagdating dun sa venue,
pwede na kaming mag-lunch. Salamat nga pala kay Brother Nogi Escudero. Siya yung kumuha ng drone shot na to. We are expecting a lot of activities for the group pagkatapos ng launching na ito. In fact, meron na kaming nakaschedule na camping activity ngayong August. Okay, nakarating na tayo dito sa clubhouse at nag-park tayo dito sa harap. So, ito na yung mga sumama sa convoy. So, iba-iba yung setup, iba-iba yung kulay. Pero pare-pareho ang ownership experience. By the way, marami kasing mga buzzers ng Ford. I don't know why. Marami kasi talagang loyal sa Japanese branch at yun lang ang magaling sa kanila. Pero sa akin, okay ako sa ibang mga branch. Mas maganda kung talagang masusubukan mo para meron kang direct experience. Yung iba kasi, sabi ni kapitbahay, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, pero wala naman silang direct experience. Kasi wala namang sasakyan hindi nasisira. Siguro sa pag-maintain mo din yan. Ang importante, magkaroon ka ng magandang relationship sa dealers, magkaroon ka ng support group. So, meron kayong exchange of ideas and experience. Ang mahirap yung mag-generalize ka. Depende sa experience mo. Kasi hindi lahat namang na-experience mo, na-experience nung iba. Ang importante, pinili mo yung gusto mo at yung magpapasaya sa iyo. At the end of the day, pera mo naman yung ipinambili mo, so bahala ka sa gusto mo. So wag mo silang ibas, buhay nila yun. So ito na yung venue ng club launching natin. After some chika-chika at ma-finalize yung mga arrangements ng program, nag-start na kami kumain ng lunch. Ang dami ng pagkain, hindi siya catered. Before the event, nag-usap-usap kami kung ano yung dadalahin para hindi magdoble-doble. So nag-potluck kami. So kitang-kita mo dito yung unity ng group. Marami talaga nagdala ng pagkain, nag-share ng kanilang mga luto, and they are very happy na matikman yung dala nilang mga pagkain. Alam nyo, maganda yung ganitong setup, masaya. Parang merong spirit of bayanihan. Hindi yung kapag yung catered yung pagkain, parang limited lang. Dito, pwede kang bumalik anytime, makipag-share ng pagkain, at masaya talaga. At sa dami ng pagkain, siguradong hindi ito mauubos. So, sigurado, ready na rin yung magsasyaron. Kaya mga misis, ihandaan nyo na yung plastic container nyo mamaya. Ang sarap ng pagkain, ang dami. So ito na yung mga members natin together with their families. Ang objective natin is makabuo ng community na kasama yung mga pamilya para mas masaya. So magandang bonding ito sa mga members kapag merong activity. So kailangan nating i-involve yung family. So, pagkasama yung pamilya, mas masaya. It's a good bonding activity at maganda ring pang-distress sa ating daily life. Kasi busy tayo sa ating mga trabaho, sa ating opisina, kailangan maiba naman yung environment. At ito ay isang magandang venue para mag-relax. After ng lunch, nagsimula na yung ating club launching. Ang pangalan ng ating club is Raptor Pilipinas. At ito yung ating logo. Alam nyo ba na yung logo na yan is talagang contribution ng mga members.
So, nagkaroon ng parang meeting, nagkaroon ng mga revisions, until ma-finalize at maagrihan na ito yung magiging final logo. Mayroong core group na nag-initiate ng activity and I am part of the core group. So, ang naging flow ng program is, in-introduce namin yung sarili namin and then we called individually yung mga members to introduce themselves. So, tinawag ko isa-isa yung mga members, nag-introduce sila ng kanilang sarili, ano yung kanilang ginagawa, taga saan sila, at ano yung kanilang motivation para sumali sa grupo. So my name is Lenny. I'm a software company. Been to the industry for I think 22 years na. At meron ding nag-compose ng theme song. So sa mga susunod na activities namin, ipaparinig namin yung aming theme song. Ako po si Levi. And I also work sa isang paint company, sa isang PVC pipe company. So all my life is in marketing. I'm Dr. Martin Guyon, Wesley, Bacoor, Cavite. Currently, regional company cybersecurity lead for Asia sa Unilever. 10 years, tatlong kumpanya nilipatan ko. Nasa hawak production, engineering, so my name is Lenny. I'm a software company. Been to the industry for I think 22 years na. My name is Roy Hernandez. Yun ang motivation ko. Dito ko lang i-employ sa totoo ka. Yun lang po. Thank you, Elvis. Ito bagong kasal. Ito bagong sakal. Good afternoon. My name is Rian Pablo Bautista. Kaya namin sa mga TV, press control, basta services po ng sa bahay. Hobbies. 5 years. Hobbies. Ano yun? Profession. Is Makati and Manila. Makati and Batangas. Sino yung sa Manila? Then in-explain ni Sir Roger kung paano nag-come up with the club logo. And then in-explain ni Denny yung rules and regulations ng club. After a while, lumabas lang ako at kinuhan natin ng video yung ating setup as of now. So gusto kong i-share din ito sa inyo. Sa mga bago pa lang sa channel ko, hindi ito naka 2-inch lip. Nagpalit lang ako ng tires na 295/70 R17. Then ang pinili nating mags yung polished wheels. And then nagkabit tayo ng hammer e-board para mas malinis lang tingnan. Then nag-body colored ako ng flares. So yun lang, simple lang. So abangan nyo lang yung mga susunod ko pang modifications. Then nag-distribute kami ng stickers sa mga members na meron ng membership number na nakalagay dun sa sticker. So ang ginawa namin, nagbunutan kami kung ano yung number na ma-assign sa mga member. Once na-assign na sa'yo yung number, yun na magiging permanent number mo. And then magpapagawa din tayo ng ID with that number. So yan ang gagamitin nating identification sa ating mga partnership agreement sa mga kasa, sa mga shops, para makakuha tayo ng good deals or discounts. Ang saya ng paraffle ng number. After that, nagpa-picture taking kami holding our stickers. And then pumunta kami doon sa parking lot para maikabit yung mga stickers.
So, meron tayong guide kung saan ilalagay. Dito sa may lower portion, dito sa back glass. Napakasaya din ng activity na ito. Makikita mo yung saya ng mga members at saka yung involvement nila doon sa activity. So, dito namin inilagay sa lower portion para walang sagabal. Yung iba kasi mayroong rear camera. So, pag nilagay mo doon sa bandang taas, matatakpan yung camera. So, yan ang posisyon ng ating club sticker. Nakalagay din dyan sa lower portion yung club membership number mo. Then after maikabit yung sticker, kwentuhan ng konti. And then after that, bumalik na kami dun sa venue. So ang next part ng program is yung birthday celebration, yung mga nag-birthday ng June and July. Meron tayong pa-cake sa may mga birthday. Ang ganda rin ng activity na ito, spontaneous. So parang matagal na kayong magkakaibigan. Okay, blow your candle. So, naging napakasaya nung activity nung launching nitong Raptor Pilipinas. Sana maging matagumpay itong aming binuong grupo. Marami pa kaming mga line-up of activities for the club. Tapos, nagkaroon na rin kami ng election kung sino yung mga admin. Yung admin, hinati namin sa 4 na grupo. So, meron silang kanya-kanyang mga assignment. Mas maganda kapag ganon, divided yung work, merong participation yung mga admin at saka yung mga members. So, hindi lang siya idinidictate ng kung sinong leader. And of course, we are all open sa suggestions ng mga members. So, after ng formal ceremonies, nagkaroon na ng party. Of course, hindi mawawala ang isang pagtitipon kapag wala yung karaoke. So, maraming kumantang mga members. May kaunting inuman at kasayahan. And then, yung mga asawa namin nandun din at nagbanding din sila. So, natapos yung activity namin mga 9 p.m. At sabay-sabay din kaming umalis. So, nag-convoy uli kami pabalik ng Metro Manila. Overall, naging very successful yung activity. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung paano magbuo ng isang car club at ano yung maaasahan nyo dito. So, welcome po kayo sumali sa Raptor Pilipinas. Check our Facebook page. Alright, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!